COMELEC Education Department, Department of Education, Commission on Higher Education, at ang media ang may obligasyon ukol sa voters' education. Ang siste, kitang-kita naman lahat po sila inutil. Mensahe tayo ulit. Ano ang mensahe mo sa COMELEC? Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa COMELEC. 20 po. Oh my gosh, that's bothersome. Oh. Hindi ka ba bumoboto? Hindi pa po. Hindi po. Opo, hindi pa po. Okay. Sa susunod na eleksyon bumoto. Wala kang sagot? Ano ba? Hindi ko man po masasagot to ngayon, pero for sure. Commission on Election. Sila yung nag-ano ng mga sa election kapag Okay. Ano naririnig sa mga... tungkol sa hindi ka ba nanonood ng telebisyon? Wala po kaming TV. Internet. Facebook, mga ganyan. Yeah, Social so, media. Hindi po din masyado lumilitaw sa newsfeed. So, sinong may kasalanan na hindi ka informed? Sa picture mo, di ba nag-aaral? So yung COMELEC, sila yung nag-aayos ng bag mag-eleksyon, para mas mga kandidato. Sila ang may kinalaman sa lahat ng kaganapan tungkol sa eleksyon sa Pilipinas. Siguro yung message ko po sa kanila, let's be fair po, dahil po meron tayong mga, sa mga kahit barangay lang yan, yung mga bayad ng votes. So, let's be fair po, siguro, dahil deserve natin yung uupo na talagang merong maibibigay sa atin, na meron talagang lahat tayo sa community na mapakikinabangan at hindi ganun. Yun po, thank you po. Thank you very much, Heart Aquino. Yeah. Ano kaya mga sabi niya kay Heart, Tracy De Vera? Heart, nandyan pa rin yung energy. Like yesterday, kahapon, pinakita mo pa rin sa amin how joyful you are. But I think kailangan natin matuto sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa paligid natin. Kasi I think as Filipinos, kailangan natin talagang magbigay ng suporta sa bansa natin at alam natin na dapat nating alam yung mga nangyayari dito sa bansa. So yun lang. Good morning. Open po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang PhD, Public Administration, Honoris Causa. So, huwag na po tayo patumpik-tumpik pa. Ano po? Tuloy na tayo sa ating kilatisan ng pamagat. No? Ngayong araw na ito, episode na ito, petsa naman, makikita ninyo pagka itinaskill na natin ito. Ano po? Anyway, ang unang kahindik-hindik na tanong, kayo po ba ay nakapag-subscribe na sa ating pong YouTube Juror Advocacy Channel? Abay, kung hindi pa mag-subscribe na po kayo, libre na naman po, ano po? At kahirit na rin po ng like, ano po. At syempre, share. Nang sa ganun po ay marami po tayong maimumulat. Nakahanay natin sa 99.9% mga itsapwerang Pilipino. Nang sa ganun ay marami pong susuporta, tiyak na susuporta sapagkat ang ating bigkis ng pagkakaisa ay kapaki-pakinabang para sa ating lahat. Kapaki-pakinabang sa tanan, hanay nating mga itsapwera, at siyempre hindi lang sa kasalukuyan nating henerasyon, bagkos.
hanggang sa mga susunod pang saling lahing kayumanggi till His kingdom comes. Kaya, tara na. Patriotiko po natin obligasyon ng pandayon ng ating lipunan. Lipunan na demokrasya kung saan ang sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So balikan po natin ang tanong, bakit ba tayo may halalan? Siyempre po, ang sagot riyan, dahil po ang bansa natin ay demokrasya. Demokrasya as in sovereignty resides in the people. So yun pong kung saan patutungo ang ating pong bayan at sambayanan, no? The right to self-determination rightfully belongs to we, the sovereign Filipino people. No? Kaya tayo nagkakaroon ng halalan. Hindi katulad ng mga diktadoryang bansa, katulad ng China, si Xi Jinping ay abay, hari siya for life. Ganon din ang North Korea. Ganon din ang Russia. Ganon din sa Iran. At humahabol. Sumasabit. Ito pong Amerika. Well, not necessarily the American people, pero yung kanilang Pangulong si Donald Trump. Ngayon, papayag ba ang we the people ng mga Amerikano? Palagay ko hindi. Kaya ang aking Fridays forecast, baka hindi abutin na isang buwan may impeach at matatanggal sa pwesto si Donaldo. Fridays forecast ko lang lamang po yan. So, para po maunawaan natin ng gusto, ano ba ang demokrasya o demokratikong bansa? Basahin po natin ang preamble ng ating saligang batas at doon po nakalagay ang pinakabuod kung anong klaseng bansa ho tayo at ano ang obligasyon nating mga soberanong mamamayang Pilipino. Sa wikang English, sabi we o kami, the sovereign Filipino people, ang mga soberanong mga mamamayang Pilipino kung saan ang kataas-taasang kapangyarihan ay nananahan. Sovereignty resides in the people, di ba? Imploring the aid of Almighty God, ay humihingi ng gabay at patnubay mula sa dakilang Panginoon in order to build a just and humane society. Medyo pangmalakas ang bigkas yun. Society. No? Na ang ibig sabihin, ay para makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. So tayo po humirit ng gabay at patnubay mula sa Kanya upang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. At establish a government that shall embody our ideals and aspirations. At makapagtatag din, makabuo na isang pamahalaan na siyang kakatawan sa ating mga ideolohiya o sa ating mga mithiin, sa ating mga hangarin, lunggatiin, sa mga inaasam-asam po natin. Ano po? Promote the common good para isulong ang pangkalahatang pakinabang o kabutihan. Conserve and develop our patrimony. Abay, pagyamanin ito pong ating mga likas na kayamanan na pamana ni Ama. Di ba? And secure to ourselves and our posterity para masigurado para sa ating mga sarili at sa mga susunod pa na salinlahi. No? The blessings of independence and democracy, ang biyaya ng kalayaan at demokrasya.
Ang kalayaan at demokrasya may bitbit na biyaya. Ano po yung bitbit na biyaya na ito? No? Sa diktadurya, isang tao lang, yung hari lang, at siyempre yung kanyang pamilya ang nagmimi-ari ng lahat na likas na kayamanan na pamana ng Ama. Sa demokrasya, lahat tayo pantay-pantay sapagkat all men are created equal. And tapos na yan, no? Under the rule of law and regime of truth and justice, no? Sa ilalim ng paghahari ng mga batas, at katotohanan at hustisya. Freedom, layaan, love, pagmamahalan, equality, pagkapantay-pantay, and peace. 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 Diba? Iyan po ang mga mithiin at handikain po nating mga Pilipino. Ang magkaroon po ng rehimen ng katotohanan at katarungan, hustisya, para maghari sa buong bayan ang kapayapaan. Kaya amin pong inaaprubahan, sinasang-ayunan ang pinopromulgate ang saligang batas na ito. So yan po pero sa pinakabuo dyan, ang pinakamahalaga ron ay yung pong demokrasya at kalayaan na may bitbit ng makatarungan at makataong lipunan. Para po mas lalo nating mabigyang linaw kung ano po yung all men are created equal, na siyang pundasyon, puso, esensya ng demokrasya, balikan po natin ng tanaw ang kartilya ng katipunan. Kartilya ng katipunan, baitang numero 4. At ang sinasabi rito, mas maputi man ang iyong balat kaysa iba. Mas matangos man ang iyong ilong kaysa iba. Mas matangkad ka man kaysa iba. Mas matayog man ang iyong pinag-aralan kaysa iba. Mas malalim man ang iyong kaalaman sa batas kaysa iba. Ngunit, datapwat, subalit, hindi mo pa rin mahihigitan ang pagkatao nino man. Malinaw po, di ba? So, ano ngayon kung mas matangos ang ilong mo, mas matangkad, mas maputi ka? Siyempre, mas maraming chicks ka. Kaysa iba. Pero yung pagkatao niya, nang ibig sabihin, ang kanyang karapatan sa batas, sa bayan, ay magkapantay lang kayo. Yan po ang demokrasya. Para lang malinaw sa atin, ang diskusyon. So, balik na po tayo dito sa ating main topic. Ang poder, power at function ng COMELEC, alinsunod sa saligang batas. Numero 6. Numero 6. Kasi marami silang powers. Huwag na po natin isa-isahin. Ang pinag-uusapan naman ngayon ay voters education, yung OPLAN ng COMELEC. COMELEC, OPLAN, bobotante. Ginagawang bobo na COMELEC ang mga botante para walang makaangal, walang tutulisa sa kanila. At yung kanilang mga kapanalig sa media, binubusog nila. Ng budget, media budget, para wag na kumibo. So ito po yung power nila. Number 6, file upon a verified complaint or on its own initiative petitions in court.
for inclusion or exclusion of voters, investigate and, where appropriate, prosecute cases of violations of election laws, including acts or omission constituting election frauds, offenses, malpractices, blah, blah, blah. Ha? So, malinaw po rito, ha? Maghain ng verified complaint. Sinumpa ang akusasyon. Kumbaga, or sa kanila pong kusang palo, own initiative, maghain ng petisyon sa korte. Di ba? So, dalawa pong malinaw dito. Ha? Kung hindi nila alam ang katotohanan, abay kailangan nilang daanin sa petisyon. Ha? Ang sino mang lumalabag sa batas, ha? Daanin sa petisyon sa korte. Pero kung alam nila ang katotohanan, abay hindi na nila kailangan maghain pa ng petisyon sa korte. Kusa na nilang tanggalin ang candidacy, dideclare nuisance candidate ang kandidato. Take note, ha, sa korte. Ang ginagawa ngayon, nakaungasan dyan sa Comelec Cotong, yung pong mga tuta nila sa law department maghahain ng petisyon to declare candidate nuisance doon sa komisyon. Komisyon di makorte yun eh. Oo nga, quasi judicial function meron sila. Pero hindi sa ganitong mga pagkakataon kasi deprivation of rights na ito eh. Ha? Alisin mo yung kandidato sa listahan ng mga tumatakbo. That is deprivation of a sacred right to suffrage. So, kailangan korte po umusga rito. Hindi sila lang mismo kasi kung hindi katawa-tawa yan, Comelec ang nag-aakusa, Comelec ang nag-iimbestiga, Comelec ang nagpupusikute, Comelec din ang umuhusga. Pambihira, hindi pandemokrasya yan. Pandiktadurya po yan. Hindi po ba? Well, anyway, so sa ating pong pagpapatuloy, patutunayan ko sa inyo na talagang kaungasan ko ito. Actually, hindi kailangan ko pa patutunayan. Ikukwento ko na lang sa inyo. Sapagat ito din yung ang aking mga argumento nung ako po'y naghain ng petisyon sa Korte Suprema dahil dinito ako nuisance candidate sapagkat wala akong kwarta. Hindi ako kilala at wala akong partido. No money, no candidacy ang policy ng Comelec noong 2016. No? Actually, simula 2004 yun hanggang 2019. So, bato-batuhin po natin. So, Section 64 no, ng Omnibus Election Code no, in relation to Section 69. Parehong Omnibus Election Code po ito. Doon po sa Section 64, nakalitan niya po doon, Section 64 of Omnibus Election Code, na walang sinuman ang maaring maging miyembro ng batasang pambansa, parliamentary form of government ang umiiral sa atin ng mga panahon yun, no, ha? Kung siya hindi 25 anyos, kung siya hindi natural born Filipino citizen, kung siya hindi marunong bumasa at sumulat, kung siya hindi rehistradong botante, kung siya hindi naninirahan sa lugar kung saan siya tumatakbo ng, kung hindi ako nagkakamali, 6 months. Now, siyempre napalitan na yan. At ang pumalit dyan, yun pong Article 6, the legislative branch sa 1987 Constitution. Kasi yung aking binanggit, yan po ay saklaw pa noong 1973 Constitution ni Marcos. Now, dito ngayon sa section artikulo sa section 3 or 4 ng atin pong siguraduhin po natin para tingnan po natin ang ating kodigo penal po para magkaalaman ng gusto kung anong section siya.
Article 4, ito na. Ito, Section 3. Tama. Artikulo 6, the Legislative Department, Section 3. No person, 1987 Constitution po ito. No person shall be a senator unless he is a natural-born citizen of the Philippines and on the day of the election is at least 35 years old, years of age, able to read and write, a registered voter, and a resident of the Philippines for not less than 2 years immediately preceding the day of the election. So yan po, ang dapat na ipalit natin dun sa Section 64. No? Dahil kumbaga, superseded na yun eh. Okay. So, ito po yung mga requisitos. Ito yung mga requirements para pwedeng maging senador. Pwede kasi kailangan mo pang mahalal. Pero pwede ka na tumakbo talaga. Ang mali ang interpretasyon rito ni George Calabasa Garcia. Ang sabi niya, pagdating dito sa mga requisitos na ito, kailangan daw may mag-file ng verified complaint o sinumpaang akusasyon. Yun ang kanyang kaungasang kaisipang salat sa lohika at batayan sa saligang batas. Di po ba? Ang tinutukoy niya rito kasi yung pong Section 69. Kung saan nakasaad naman doon, that COMELEC, nuisance candidacy po yun, ng Section 69. No, At ang nakasaad dito, basa. Section 69, nuisance candidates. The Commission may motu proprio or upon a verified petition of an interested party refuse to give due course or cancel a certificate of candidacy if it is shown that said certificate has been filed to put the election process in mockery or disrepute. So, tandaan po natin, dalawa din ang meron dito, either motu proprio or verified complaint. Sinumpa ang akusasyon, no? Na ang kandidato ay hindi kwalipikado. Sa kaso, huwag na tayong maglalayo pa, sa kaso po ni Erwin Tulfo, tinanggap po yung kanyang certificate of candidacy. Siyempre, hindi nilagay ni Tulfo doon na siya ay American citizen. Ibig sabihin, hindi siya natural-born Filipino citizen. Hindi nga siya citizen eh. Dinaya man niya o hindi, that's another story. Pero dahil hindi niya inilagay sa kanyang COC, no way na i-declare siya nuisance candidate ng COMELEC. Hindi nga alam eh. Bulag din sila eh. Diba? Pero teka muna ha. Hindi, bago yan teka muna. So, ang nais i-apply dito ng COMELEC, yung pong pangalawang mode of cancellation of COC. Kailangan may maghain ng verified complaint or sinumpaang akusasyon na siya nga ay hindi natural-born Filipino citizen, na hindi siya citizen. Ayun, Ngayon, kahapon lamang, abay ibinasura ng COMELEC ang petisyon na i-declare silang i-cancel ang kanilang COC ng mga Tulfos. At ang katokwiran ng COMELEC, wala, takpan daw, hindi pumasa doon sa unang yugto, kung kumbaga, hindi substance eh. May nauna pa doon eh. Kumbaga, ano ba kung tawagin yun? Nakalimutan ko tuloy. Anyway, hindi daw kasi na isumite, na i-attach, na ilakip doon sa complaint ang mga COC ng mga Tulfo.
So, palso. Pero sandali muna. Mayroong tinatawag na judicial notice rule. Na ang ibig sabihin, kung ito ay public knowledge, hindi mo na kailang patunayan pa. Tatanggapin na ito ng husgado. In this case, ng COMELEC. Ano ba itong mga public knowledge? Siyempre, yung mga resulta sa ginaganap ng mga pagdinig, na opisyal, wala namang hindi opisyal na pagdinig dyan sa mga kongreso, at sa mga quasi-judicial bodies, At malinaw, unang-una, na-deny po ang appointment bilang DSWD Secretary nitong si Erwin Tulfo sapagkat ang meron pong dalawang issue Una, yung kanyang citizenship. Pangalawa, yung kanyang conviction with finality sa mga libel cases. So yun po ay mga public proceeding, matter of public knowledge. Hindi ba alam ito ng COMELEC? Diba? Ang sisti pa, siya po ay naghain ng COC sa COMELEC. Matter of public na knowledge na naman po yun. May picture pa siya nakaganyan doon sa filing ng COC. Hindi po ba? At yun, papasok dapat ang judicial notice rule. 126 ng Rules of Court. Di ba alam ng taga-COMELEC ito? Pambihira naman, oo. Isa pang mahalagang tungkulin ng COMELEC ay ito pong tapos natin ito ng pambihira. Ayan. But anyway, isa pang kahindik-hindik ng tungkulin ng COMELEC ay magrekomenda sa Kongreso ng mga epektibong pamamaraan para mapababa ang mga gastusin sa halalan. Pero ang ginagawa ng COMELEC dito, imbis na mapababa, pinatataas Diba? Yung Smartmatic, meron pa pong 1 year na warranty period. Ibig sabihin, ngayong halalan 2025 po, pwede pang gamitin. Pero anong ginawa ng COMELEC? Nakipagtransaksyon sa Miro. Ano ba meron? Sa halagang 22 bilyones pesos. Pambirang patiso. At syempre, hindi lang po yun, gastusin sa halalan, pati yung ginagastos lalo na ng mga politiko. Kailangan din pong mapababa yun. Kaya, meron nga rito sa Omnibus Election Code, na atas tayo ang mga mga soberanong mga mamayan Pilipino, kung ano po yung poder na gusto nating iatang sa kanilang mga balikat, di ba? Ay manggagaling sa atin. So dito po nakalita niya section 82 election propaganda. Yan, election propaganda. Ng Omnibus Election Code. Parang hindi ito yung sakto Dali lang. I-backtrack nga natin. Ito po. COMELEC space. The Commission shall procure space in at least one newspaper of general circulation in every province or city, provided, however, that in the absence of said newspaper, publication shall be done in any other magazine or periodicals in said province or city, which shall be known as COMELEC space, wherein candidates can announce their candidacy,
said space shall be allocated free of charge, equally and impartially by the commission among all candidates within the area. Malinaw. Hindi po ginagawa ng COMELEC ito. Hinahayaan po nila na kumita itong mga taga-radyo, TV, payagan, bla bla bla. Bakit? Bahagi ba ito ng kanilang panunuhol, padulas? COMELEC time sa mga radyo, TV ito, ganun din. COMELEC Information Bulletin, ganun din. Lalo na ngayon, computer age na. Napakadali lang gawin yun sa pamamagitan ng Facebook. Pero hindi nila ginagawa. Bakit? Talaga. Malinaw, meron talagang COMELEC, Oplan Bobotante. Binubulag nila tayo para maikakalakal nila ang mga batas pangalanan. Pambira pa sa patis, ano? Kaya tuloy, bago po nakapagdesisyon itong si Heidi Investigadora Mendoza na tumakbo bilang senador, abay katakot-takot, di lang dalawang isip, pitong beses nag-isip si Senadora Heidi Investigadora Mendoza kung tatakbo hindi, sapagkat tatakot siya na baka i-deklara siyang nuisance candidate. Mapapahiya lang siya pag dineklara siyang nuisance candidate ng COMELEC. Sapagkat wala naman siyang milyones eh. Daang milyon. Ang sinasabi nun ng COMELEC, kailangan may 300 million ka bago kapayagan namin na tumakbo bilang senador. Kaungasang kaisipan. Salat. Sa lohika at batayan itong ginagawa ng COMELEC po. Halata mo talaga nangunguwarta lang. Tingnan nyo kung paano binaboy ng COMELEC ang saligang batas. Simula po 2004 hanggang 2019, ang ginamit nila para sagkaan, babuyin ng sagradong right to suffrage sa mga Pilipino na kumandidato at bumoto. No? Pagka no money, no candidacy. Ito po ang ginamit nila. No money, no candidacy. Hindi ka naman kilala. Wala ka naman partido. Higit sa lahat, wala kang pera. Aba, no candidacy. Simula naman po anong pong 2022. Dahil noong 2019 po, dinagukan sila ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, malinaw na ginagawa niyo COMELEC, ay grave abuse of discretion. Hindi lamang ng mga kandidato, kundi pati ng mga botante. Inabuso ninyo, binaboy ninyo. No? So, inulit na naman nila. Nung halalan 2022, ganun pa rin ang ganang proseso. Pero iba lang ang tawag naman nila. No bona fide intention to run. Sabi na ko, dinagukan na naman uli sila. Yung unang dagok sa kanila, GR 244274. Yung pangalawang dagok sa kanila noong 2022, no, GR number 258435. Sabi ng Korte Suprema, ito pa rin yun eh. Iniba nyo lang kanyang pagtali, pero pareho-parehong aso ito eh. Asong ulol. Diba? Tinatawag nyo hindi bona fide. Ito yung mga dinideklara ng nuisance candidate, hindi bona fide ito eh. Sila ay 35 anyos mahigit. Natural born Filipino citizen, marunong bumasa at sumulat. No? Sila ay rehistradong botante at pasok sa residential requirements. Sabihin nyo hindi sila bona fide, pambira. Anyways, nang nadagukan sila, iniba na naman nila ngayon ang kanilang estilo. Pinangalandakan pa kamo ni King George Calabasa Garcia. Sabi ng King George Calabasa, pinagbawalan ng COMELEC eh, na i-declare nuisance itong mga bona fide candidates. Pag ito nga, nasa tamang gulang, marunong bumasa sa mulat, natural born Filipino citizen, rehistradong botante,
at pasok sa residency requirement. Mabuti na lang, sabi ni King George Calabasa, hindi na dinefine kung ano yung ibig sabihin ng making a mockery of election process. Na nakapaloob, di ba? Doon sa section 69. Di ba? Kaya sabi niya, kami ngayon sa COMELEC ang bahala mag-interpret. O hindi ba naman Calabasa talaga? Ungas talaga yan, no, ha? May karapatan ba silang mag-interpret, ha? Kahit bulat-latin nyo, ang saligang batas, no, ha? Sa Constitutional Commission, COMELEC, sila ay administer of laws lang, ang papel nila. Hindi gumawa ng batas o kaya interpretahin ng batas. Ang ginagawa nila, pati sa ligang batas, binababoy nila eh. Hindi po ba? Eh so, nadagukan na naman. Ano na naman ngayon ang banibagong nilang palusot? Eh tama, ito na nga yung sinasabi ko. Making a mockery of election process. Pero ang katotohanan, sila mismo ang naglalagay sa proseso ng halalan sa kahihiyan at hindi ka panipaniwala. Ha? Sila mismo bumababoy. Oh. Kaya anong maasahan natin sa mga hinayupak? Ito, ang bira. Oh. Saan ba tayo? Section 69. Oh, tapasan natin yan. Okay, so nais ko lang bigyan ng dinner ang nakasaad sa ating preamble. We, the sovereign Filipino people. Paliwanag ko na rin kung paano natin mabigyang kulay, hugis, anyo ang ating sovereignty. No, ha? Na pantay-pantay na karapatan lamang po because all men are created equal. At nais ko rin pong pagdidiinan na mali-mali po ang mga argumento ng COMELEC. Katunayan, sa loob ng isang taon, may 10 beses silang nadeklarang unconstitutional yung kanila pong mga argumento ng Korte Suprema. Pero mas kalunos-lunos dito, ito pong taga-mainstream media. Hindi kumikibo eh. Pumapalakpak pa sa COMELEC eh. Di ba? Binabardagol pa nila at hinaharas kumbaga itong mga kandidatong tumatakbo. Na mga bona fide naman, bagaman walang kwarta, hindi kilala, walang. Yun pa, ang kanilang binubuli ng mga taga-mainstream media. Kahit hanggang ngayon, kita mo, itong si Hart Aquino, siya pa ang pinalalabas nilang masama. Siya pa ang pinalalabas nila na binubuli ng mga mamayan dahil wala siyang alam kung ano ang COMELEC. Kahit sino naman hindi ka na magkaka-interest kasi ala namang nagagawa yan sa buhay natin mga Pilipino Di ba? Puro lamang papasakit, parusa, panggaganso, pambababoy sa ating mga karapatan ng ginagawa ng COMELEC. Ba't mo pa, di ba, pagkaabalahan yan. Ang bira. Pero dapat talaga natin pagkaabalahan Sapagkat patriotikong tungkulin po natin ang pandahin na lipunan. Tayo po mga soberanong mga mamayang Pilipino. At siyempre itong mga ungas na gusto maghari-harian, gusto nila mapagod tayo at huwag na tayong kumibo. Ayan po. Kaya kita nyo si Atty. Respicio, abay, hindi na mapagod. Matakot pa sa kanila. Si Atty. Respicio, sinampan ng kaso. Hindi cyber libel, Hindi pagsasabi lang kasinungalingan, kundi para lang tanggalan ng kanyang lisensya bilang certified public accountant at bilang abogado. Gago talaga itong si George Calabasa Garcia Diba? Imbis na pakinggan niya, subukan niya, patunayan kung tama o hindi para magawa nila ng paraan, maproteksyonan ng ating mga sagradong boto, tinatakot pa. Binubuli, hinaharas. Gago talaga. Bobo na, gago pa. Oy, George, umayos ka na nga dyan. Wala ka karapatan dyan.
Hey! Vice ganda, mabuhay ka. Mabuhay ka at mabuhay ang buong kasapi ng Showtime. Dahil sa inyong ginagawang pagmumulat sa sambayan ng Pilipino. Ano po? Sana'y tuloy-tuloy nyo pong gampanan yan dahil yun naman po ay kung tawagin ay corporate social responsibility po. At bilang mga sambayan, bilang mga soberanong Pilipino, kayo din po ay may patriotikong tungkulin na pandayin ang lipunan ng Pilipino. So, ito po ang pinakamalagang tungkulin ng COMELEC, huwag i-declare nuisance ang mga bona fide na kandidato at bilangin ng tama ang ating mga sagradong boto. Bagay na hanggang ngayon wala pa silang resibo na binibilang nila ng gusto ng tama ang ating mga sagradong boto. Po. And so, malinaw na ang enabler ng mga traidor at kawatan ay Kumulikoto. At ang protector naman ng mga traidor at kawatan ay ito pong kabuktutan sa hukumang trial by palakasan, nino pa, kundi mismo ng mga traidor at kawatan. Kaya vote wisely po tayo. Vote wisely. Bawiin po natin ang gobyerno, ang pamahalaan sa mga traidor at kawatan. Ilan natin ang ating mga sagradong boto sa mga juror advocates, sa mga anti-China, sa mga pro-impeachment, sa mga pro-freedom of speech. Huwag ho nating hayaan sila na muli ibalik tayo sa pagiging silent majority. Para yung kaungasan nila wala nang kikibo, wala nang pupuna, wala nang magmumura sa mga kagaguhan po, di ba? Vote wisely po tayo. At paalala din, dito po kay George Calabasa Garcia, huwag nyo kaming ginagawang mga tanga. Dagdag bawas sa election is real. Hello, Garcia. Hello, Andy. Hello, Abbas. Diba? Tiintrayo. At sana lang ay wala ng hello, Garcia. Pwede nyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Duro, Dr. Sixto Kit Kilates Lagari po. Lamang, apat lang. Juror tayo. May God bless us all. May God bless Philippines.